puno ng tensyon at misteryong musika ang nagsisimula, dahan-dahang humihina upang marinig ang boses ng narrator. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa dalampasigan, nanatiling matatag ang ating mga bayani. Bagamat nagbabago ang anyo ng buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi sila nagpatinag. Sa harap nila, tatlong wraith ang nakapalibot, mga aninong gumagalaw na tila sumasayaw sa dilim. Pero kakaiba ang kilos nila, hindi sila sumusugod. Tila sinusukat ang bawat galaw ng grupo. Huwag munang sumugod, kalmadong sabi ni Ryan, ang strategist ng grupo. Kailangan nating ibalik ang formation, pero dahan-dahan lang. Si Lyra, ang kanilang matapang na mandirigma ay tumango. Ramdam niya ang pag-aalinlangan sa mga kalaban. Parang naghihintay sila, bulong niya. Mula sa likuran, si Ravel, ang kanilang wind mage, ay iniangat ang kamay. Mahina pa ang pressure ng enerhiya nila. Sinusukat nila kung paano tayo magre-react. Hindi ito all-out attack. Sa likuran nila, si Solen ay nagpapanatili ng isang banayad na liwanag, sapat lang upang bigyan sila ng paningin laban sa kadiliman. Kaya siguro hindi masyado natatakot ang ilang natirang sibilyan, sabi niya. Hindi sila binabalot ng matinding takot. Ngunit si Mira, ang kanilang archer, ay nagbigay ng babala. Pero hindi pwedeng pabayaan. Isang maling galaw at pwede silang maging seryoso sa pag-atake. Napansin ni Lyra ang isang pattern. Napansin niyo ba? Kapag gumagalaw tayo, sumusunod sila ng kaunti, pero hindi sila lalapit hanggat hindi tayo unang umaatake. Parang isda na sinusubukan kung kakagatin natin ang pain, natatawang sabi ni Ryan. Mild na taktika, testing our aggression, napangiti si Ravel. Kung ganon, subukan natin silang lituhin. Mabilis siyang kumaway at lumikha ng isang mahinang ihip ng hangin. Hindi pang atake, kundi isang simpleng panggulo. Tinamaan ang isang wraith sa gilid. Napaatras ito, tila nagulat. Agad na nagbago ang posisyon ng dalawa pang wraith, sinusubukang ayusin ang kanilang pormasyon. Pero hindi pa rin sila sumugod. Good, wika ni Ryan. Naiistorbo sila sa maliliit na galaw. Pwede nating ibalik ang formation. Dahan-dahan, isa-isang bumalik ang bawat miyembro sa kanilang orihinal na pwesto. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa tamang tiyempo at pag-unawa sa galaw ng kalaban. Nang makumpleto ang pormasyon, ang tri-point spear, napahinga ng maluwag si Lyra. Ramdam niya ang pagbabalik ng kumpiyansa. Hindi sila umatake habang bumabalik tayo, sabi niya. Nagdadalawang isip sila. Hindi pa sila sigurado kung paano tayo babasagin, dagdag ni Mira. At dahil hindi high intensity ang galaw nila, may pagkakataon tayong mag-adjust. Lyra, tawag ni Ryan, subukan mong abutin ang isa sa kanila. Hindi para talunin, kundi para sukatin kung gaano sila kabilis iiwas. Tumango si Lyra. Humakbang siya pasulong at iniangat ang espada. Isang banayad at kontroladong palo ang pinakawalan niya. Ang wraith sa harapan niya ay umusog pa atras, halos sabay sa galaw niya, at hindi gumanti ng atake. Gaya ng inaasahan, sabi ni Ravel, defensive sila kapag hindi tayo agresibo. Nakikipagpulsuhan lang. Kung ganon, sagot ni Lyra na may bagong tiwala sa boses, kaya nating palawakin ang pagkakataon para sa susunod na laban. Ang tensyon ay napalitan ng bahagyang pag-asa. Ang alon ay patuloy na humahampas, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Tila may sinasabi ang hangin, mayroon silang tsansa. At bago matapos ang sandaling iyon, biglang umikot ang isa sa mga wraith. Hindi para umatake, kundi para gumawa ng bagong hugis ng anino sa lupa. Isang pahiwatig na ang susunod na yugto ng laban ay malapit ng magsimula. Sa ngayon, ligtas pa sila. Nakakahinga pa, at alam ni Lyra sa kanyang sarili. Ito pa lang ang simula ng tunay na pagsubok sa baybayin ng dalampasigang ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Anong plano ang kanilang bubuuin laban sa mga misteryosong wraith? Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share,
at mag-subscribe para sa susunod na kabanata ng kanilang pakikipagsapalaran. Maraming salamat sa panunood.